Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jamie Melikdem, shoutout kay Ramses De Facto, shoutout kay Renante Baliad, shoutout kay Anthony Ronquillo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At nang marinig ito ni Master Ken, siya ay sumagot. Pagbalik natin sa loob, mag-utos ako ng mga kasundaluhan natin, na ito ay balutin at ilibing sa libingan ng mga magigiting na sundalong elf. Sabi ni Master Ken. At nang marinig ito ni Sophie, siya ay nagsalita. Kung ganon lolo, halika na. Ang dalawa ay lumipad patungo sa loob ng lungsod ng mga mangkukulam na elf. At samantala, sa labas ng mansion ni Eunice, si Lynn ay nakatayo sa isang matikas na tindig habang nakaharap sa daang-daan sundalo ng Westrington. At ito ay nagsalita, magtitigan na lang ba tayo? Hanggang dyan na lang ba ang kaya niyong gawin? Mga walang kwentang sundalo, sabi ni Lynn sa masungit na tono. Nang marinig ito ni General Furds, ito ay nagsalita, masyado kang mayabang, magmadali kayo, sabay-sabay kayong lumusab sa babae na iyan. At nang marinig ito ng mga kasundaluhan mula sa Westrington, sila ay lumusab kay Lynn. Daang-daan sundalo ang sumalakay, at nakikipaglaban ngayon kay Lynn. At si Lynn ay kumilos ng mabilis. Ito ay nakipaglaban sa daang-daan sundalo ng Westrington. Ang mga dugo ay kumalat saan-saan parte ng kalsada. Ang buong katawan ni Lynn ay napuno ng dugo. At sa daang-daan na sundalong mula sa Westrington ay nalagasan ng madaming sundalo. Labis ang pagkagulat ni General Furds nang makita niya na unti-unti namamatay sa kamay ni Lynn ang kanyang daladalang mga sundalo. Ano ang lakas na mayroon itong babae na ito? Ang kanyang kahusayan sa pakikipaglaban ay sobrang napakahusay. Ngunit ang kanyang spiritual ay hindi ganon kalakas. Sabi ni General Furds, oo sa mga oras na ito. 20% pa lang ng lakas ng spiritual ni Lynn ang kanyang ginagamit upang labanan ang mga kasundaluhan mula sa Westrington. At nang mapansin ni Lynn ang pag-atres unti-unti ng mga kasundaluhan mula sa Westrington, ito ay tumawa. Haha, nakakabagot kayo makalaban. Nais ko nang tapusin ang labanan na ito. At ikaw General ka, mamatay ka sa oras na ito. Sabi ni Lynn. At siya ay mabilis na lumusab kay General Furds. Nang makita ito ni General Furds, siya ay biglang nagulat at naglabas ng malakas na spiritual sa kanyang katawan. At nang dumating na si Lynn sa kanyang harapan, ito ay nasalag niya ang hambulos ng hawak ni Lynn na espada. At mabilis itong umikot at hinampas ni General Furds ng espada si Lynn. At sa bilis ng pagkilos ni General Furds, si Lynn ay medyo nagulat at ito ay napaatras ng bahagya. Ngunit, napunit ang manggas ng kanyang damit. At si General Furds ay nagsalita. Mahusay ka makipaglaban. Ngunit hindi ito sapat upang matalo mo ako. Sabi ni General Oliver. At nang marinig ito ni Lynn, siya ay ngumiti at sinabi, aaminin ko, nagulat ako sa pinakita mong bilis. At dahil doon ay nagkaroon ako ng dahilan upang maging seryoso sa mga oras na ito. Sabi ni Lynn nang nakangiti. At maya-maya, nilabas ni Lynn ang kanyang spiritual na lakas na halos umabot sa 50% ng kanyang lakas ang kanyang pinakita. Nang maramdaman nila General Furds at ng ibang kasundaluhan na natitira mula sa Westrington, sila ay sobrang nagulat at natakot. Ano, may tinataglay pa pala ang babae na ito na spiritual. Kanina habang siya ay nakikipaglaban, hindi ganito kalakas ang kanyang spiritual. Ngunit ngayon, bigla-biglang itong lumakas ang kanyang tinataglay na spiritual. Bulong ni General Furds. At ang pawis sa noo ni General Furds ay biglang tumulo. At ang mga sundalong mula sa Westrington ay nais nang umatras. General Furds,
Masyadong malakas ang babae na iyan. Maaari na muna tayong bumalik sa ating kaharian upang humingi ng tulong. At makapagdala dito ng libo-libong sundalo. Sabi ng mga kasundaluhan na natira nasa likod ni General Furds. At nang marinig ito ni General Furds, siya ay medyo nag-isip. Mukhang tama nga hindi namin kakayanin ang lakas ng babae na ito. Hindi nga siya nagbibiro. Kayang-kaya niya ubusin ang kasundaluhan na aking kasakasama. Ngayon, ngunit sa mga oras na ito si Lin ay biglang nagsalita. Kung nais niyong umatras at takbuhan ako, sa tingin niyo ba magagawa niyo ito? Hindi ko hahayaan na kayo ay makatakas at makaalis sa lugar na ito. At mabilis na lumusab si Lin sa kasundaluhan mula sa Westrington. At kanyang pinagpapatay ang mga ito. Ang mga sundalo mula sa Westrington ay wala nang nagawa kung hindi ang lumaban. Ang mga tunog ng espada ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. At ang mga sigaw nito ay masyadong nakakatakot dahil ang sigaw ng mga kasundaluhan mula sa Westrington ay sigaw ng kamatayan. Ang dugo ay kumalat at ang amoy ng hangin sa labas ng mansyon ni Eunice ay masyadong masangsang dahil sa mga dugo mula sa napaslang ni Lin. At sa mga oras na ito si General Furds na lang ang natitira. Nang makita ito ni General Furds, ang kanyang daang-daan na sundalo, na dala-dala sa lugar na ito ay pinaslang lamang ng isang babae. Sobrang takot na takot si General Furds sa mga oras na ito. Halos mapaihi si General Furds sa kanyang salawal dahil sa takot. Ang bilis ng tibok ng puso ni General Furds ngayon ay parang sesabog na. At si Lin ay nagsalita. Tuldok. Ikaw, kanina sinasabi mo sa akin, na may oras pa ako upang sumuko. Ngunit ngayon, mukhang nabaliktad ang sitwasyon. Ikaw na lang ang mag-isa na nakatayo sa daan-daang sundalo. Na dinala mo sa lugar na ito upang manggulo. At wasakin ang magandang lugar na ito. Sa tingin mo ba bibigyan pa kita ng pagkakataon na mabuhay? Matapos niyo wasakin ang napakagandang lugar. Na ito na pagmamay-ari ng kapatid ng aking nobyo. Sabi ni Lin sa seryosong tono. Magdasal ka na, dahil sa oras na ito ikaw ay mamamatay. Sigaw ni Lin. At nang marinig ito ni General Furds, siya ay lubos ang takot na nararamdaman sa mga oras na ito. Nais nitong tumakbo ng mabilis upang makaalis sa harapan ni Lin. Ngunit dahil sa kanyang takot, hindi ito makakilos basta-basta. Ang dalawang binti nito ay sobrang nanginginig. At si General Furds ay bamulong. Sobrang lakas ng babae na ito. Masyado ko siyang minaliit. Paano nagkaroon ng isang ganitong kalakas na nilalang sa lugar na ito? Ang nagmamay-ari ng mansyon na ito ay nagmamay-ari din ng isa sa pinakamalaking real estate sa buong mundo. At maya-maya, biglang pumasok sa isip ni General Oliver ang real estate company ang may-ari nito ay isa sa pamilya ni Daryl. At ito ay napamura sa kanyang isip at sinabi, tama. Pinuprotektahan ng Elysium Gate ang real estate na iyon. Huwag mo sabihin. Ang babae na ito ay isa sa pamilya ng magiting na si Sect Master Daryl. Kaya pala ganito na lang ang kanyang lakas na tinataglay. At ang kahusayan nito sa pakikipaglaban ay napakahusay. Oo, pumasok sa isip ni General Furds na isa si Lin sa babae ni Daryl na nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. Alam naman ng lahat ang mga naging asawa ni Daryl. Ang mga lakas nito ay sobrang lakas at hindi pambihira ang katayuan. At si General Furds ay nais umiyak ng walang luha sa mga oras na ito. Samantala, ang envoy ay mabilis ang pagkakalipad. At sa hindi kalayuan, may nakita itong libo-libong kasundaluhan. At ito ay napahinto. Ang mga aura ng kasundaluhan na ito ay sobrang nakakatakot. Lalo na ang dalawang lalaki na nasa harapan na nakasakay sa itim na kabayo. At ang envoy na nagmula sa Elysium Gate ay nagtaka. Bakit sila naparito? At libo-libong sundalo pa ang kanilang daladala. Bulong ng envoy. At nakita niya ang dalawang lalaki na nasa unahan. At ang dalawang general na iyon ay ang kasakasama ng mga libo-libong kasundaluhan. Mukhang may mangyayari na naman na madugong labanan. Kanina lang sa lugar kung nasaan ang mansyon na pagmamay-ari ni Miss Eunice, ay nagkakaroon ng madugong labanan ngayon, at tila ba masusundan pa ito ng malawakang digmaan. Dahil ang libo-libong sundalong dala-dala ng dalawang general na ito ay hindi basta-basta ang dami. At ito ay mabilis na nagpasya. At sinabi, ako ay pupunta sa kanila upang malaman ang dahilan ng pagdating nila dito at saan sila tatanggo. At kailangan ko din sabihin sa kanila na si Miss Eunice
ang isa sa tinuturing ni Sect Master Ambrose na kapamilya. Ang mansyon na pagmamay-ari nito ay winasak ng mga kasundaluhan ng Westrington. At ang isang babae ngayon ay nakikipaglaban ngayon sa daan-daan sundalo ng Westrington. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa babae na iyon. Bulong ng envoy. At ito ay mabilis na tumungo kila General Jimeno at General Loy. Oo, ang libong-libong kasundaluhan na nakita ng envoy na kasama-kasama ng dalawang general na ito ay nagmula sa Elysium Gate Sect. Si Ambrose ay nagutos sa dalawang general na puntahan ang Westrington upang kausapin nila General Jimeno at General Loy si Emperor Dwayne. Natigilan na ang pagiging mabangis nito at pagkabkab sa iilang mga lugar ng pagmamay-ari ng iba't ibang sekta. At nang makarating na ang envoy malapit kila General Loy at General Jimeno, agad-agad itong sumigaw, General Loy at General Oliver. Ako ay isang envoy na pinadala ni Sect Master Ambrose upang magmasid sa mga lungsod na nasasakop ng Westrington. Agad-agad na tumigil ang dalawang general na sila General Jimeno at General Loy. At ang libo-libong kasundaluhan ng Elysium Gate Sect na nasa likuran. At si General Jimeno ay nagsalita. Tama, nakita sa imperyo ng Elysium Gate, at ikaw ay tumungo sa silid tanggapan ni Sect Master Ambrose. Pero bakit ka na parito? Ano ang sadya mo sa amin? Sabi ni General Jimeno sa mahinahon na salita. Nang marinig ito ng envoy, agad-agad itong nagsalita. Kanina habang nalipad ako, pabalik sa lugar ng imperyo ng Elysium Gate Sect, kayo ay aking napansin, at nais ko sana malaman kung saan kayo tutungo. At may dala-dala pa kayong libo-libong kasundaluhan. Sabi ng envoy. At nang marinig ito nila General Jimeno at General Loy, si General Loy ay napakamot ng ulo at si General Jimeno naman ay biglang napangiti. Maya-maya si General Loy ay walang pasensya na nagsalita. Kami ay iyong pinatigil para lang sa walang saysay na nais. Nais mo lamang malaman kung bakit kami nandito at nais mo malaman kung bakit may dala-dala kaming libo-libong sundalo. Kumamo ng ulo si General Loy at sinabi ulit, masyado kami abala ngayon. Kung maaari wag muna kami gambalain. Ang pagsadya namin dito ay sobrang halaga. Kami ay inatasan ni Sect Master Ambrose sa isang suliranin na hindi namin alam kung ito ay mangyayari. Dahil gusto ni Sect Master Ambrose na aming kausapin ang Emperor ng Westrington na si Emperor Dwayne na itigil na ang mga digmaan laban sa iba't ibang sekta. Alam naman natin ang pag-uugali ng Emperor na iyon ay masyadong mabagsik at masama. Kaya nagdala-dala kami ng libo-libong sundalo upang malaman nila na seryoso si Sect Master Ambrose sa gusto nitong mangyari na tumigil na ang Westrington sa pinaggagawa nila. Sabi ni General Loy sa walang pasensyang tono. Nang marinig ito ng envoy ito ay nagsalita. Humihingi ako ng tawad kung kayo ay aking nag-ambala. May nais pa sana ako sabihin sa inyo. Ang mansyon ni Miss Eunice ang isa sa tinuturing ni Sect Master Ambrose na kapamilya ay sinalakay ng mga kasundaluhan mula sa Westrington at ito ay kanilang winasak. At dahil doon, madaming namatay sa paglusob ng mga sundalong Westrington. At may isang babae ngayon ang natitira upang labanan. Ang daan-daang sundalo na dala-dala ni General Ferds mula sa Westrington. Sabi ng envoy, nang marinig ito nila General Loy at General Jimeno. Agad-agad itong nagsalita. Magmadali kayo. Lilihis muna tayo ng lokasyon. Kailangan natin masagip si Miss Eunice sa kamay ng mga kasundaluhan ng Westrington. At kahit anong mangyari, wala tayong ititira na buhay. Ang mansyon pa ng kapamilya ni Sect Master Ambrose ang kanilang sinalakay. Mga lapas-tanganan, lalo na ang General Ferds na iyon. Sabi ni General Loy sa galit na tono. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!